Hey, what's up guys? Magandang araw sa inyo lahat. So yun, gawa tayo ng bagong content ngayon since ang araw ba ngayon, Saturday. Time check, 10:51 AM. So good morning sa inyong lahat guys. Tagalog content tayo ngayon. Siyempre before tayo mag-start sa topic natin, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment na rin kayo, then mag-subscribe, and mag-hit ng notification bell para lagi tayong updated sa mga bago nating videos. And salamat sa mga nag-subscribe, 2.5 na yung subscriber ko. Sana dumami ka ng dumami. And medyo nabadami rin yung nanonood sa mga build and tutorials natin. Sa mga naglalaro ng Forsaken World, sa mga naglalaro ng Dragoness, may mga previous videos ako dyan, makikita nyo lang yan sa mga build and tutorials yan. Meron din tayo dyan. Anyway, bago tayo mag-start, proceed muna tayo sa intro. Alright, so we're back again guys. Okay, kung napapansin nyo, naka low graphics ako. Kasi ang lakas, napansin nyo ba? Ang lakas sa battery ng laro na to pag cellphone ginagamit nyo. Cellphone kasi ginagamit ko. May problem kasi yung BlueStack na computer ko. So papaayos ko pa, no? So, ganito guys, no? Ang topic natin ngayon is para sa mga characters na may negative critical damage, okay? Lalo na yung mga gustong-gusto mag-build ng mga critical hit and critical build. Yun, yung mga gusto mag-build ng mga ganun, no? And then sa memory and sa wheel naman guys, kung kasali kayo sa GC ng One Punch Man World, may sinisend ako na build para doon. Para syempre marami pa rin kasi nalilito about sa memory, kung paano ba nila ma-figure out kung paano nila ilalagay yun sa character nila. Actually, meron na ako dyan sa may battle memory. Kumbaga, ang guide na lang dyan is basahin ninyong mabuti yung mga binibigay na passive ng character nyo at yung stats ng character nyo. Basahin nyo na lang mabuti sa memory. Magaguide nyo rin yan. Well, anyway, kaka-rank 12 ko lang guys, no? Tas team level 56 ata. Kaka-rank 12 ko lang kagabi, tapos tinapos ko rin agad yung mga ng rank 12. Yung mga, tawag dito? Ayan yan, yung rank 12 na mga boss. 2, 4, 6, 8. Yung mga walong boss. Wala, basic lang kay Genos tsaka kay Tatang, kay Silverfang. Saglit lang. Laging 2 minutes lang. Ang attack ng Genos ko guys, nasa 5.5k na yata ngayon yung updated. So pag gano'n na yung attack mo, hindi mo na kailangan mag-build ng crit tsaka ng critical damage load. Puro passive na lang na percentage. So pinost ko sa FB page yung sample ng wheel ko. 3 stats na respect for the masters. Masakit yun, 15% damage bonus yun guys. So yun, sinend ko sa page kanina, no? Para makita nila. And then pure F2P tayo guys. Wala tayong ginagastos dito. Ayan, makikita nyo. Tas ano ba pangalan nun? Draw pack ba yun? Basta yun, wala tayong ginagastos dito guys. Pure F2P tayo. Then ang SSR natin, 4 na yung SSR na hero natin, no? Tapos, medyo ubos na yung resources ko, credit, silver. So, magpa-farm na ulit ako ng credits. Kasi, syempre, kapag rank 12 natin, ang unang-una nyo palalakasin, syempre, banatan nyo agad yung merit nyo. Yan. Kasi yan yung magdadagdag ng ng power level nyo, and then yan yung magdadagdag ng attack nyo, or HP, or def. Yan yung magdadagdag ng mas mataas na additional damage sa character nyo. Okay? So tatapusin nyo. Every time na magra-rank up kayo, tatapusin nyo, no? So balik tayo sa topic natin. Para sa mga hero na may negative critical damage, okay, kagaya nito. Ito is overpower character. Tas ang impression arm niya, kung naka-SSR ka, ito kakakuha ko lang kagabi. May SSR ako niyan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ang gamit niya is base attack. Okay, so ang gamit niya is base attack. Tas yung niya, immunity. So meron siyang
purify. Meron siyang purifier, no? So, immunity yung ano niya, yung arm skill niya. Yan yung active, okay? Yan yung active na arm skill niya. Tapos, each negative crit increases the damage of skill 3. Gets nyo ba? So, sa mga Metal Knight user, explain ko sa inyo to, no? The more na mataas ang negative critical hit niya, palakas ng palakas yung skill 3 niya. Okay? So, let's say for example, kaya pag nakuha niyo si Metal Knight, makikita nyo agad, yung critical rate niya is negative, 'di ba? Nakita nyo negative 30%. So ibig sabihin, the more na mataas yung negative critical hit nyo, the more na malakas yung passive ni Metal Knight sa SSR. Pero kung wala kayong SSR, halimbawa kagaya nito, equip natin. Ang stats naman nito, ano lang talaga siya, as arm skill lang talaga siya. Ito naman is composure reduction kung wala kayong SSR ni Metal Knight. Ibig sabihin ng composure reduction, guys, ang bubuin nyo sa kanya na memory is composure reduction. Yun yung magsisilbing attack niya. So ito, pag gusto nyo ng critical hit and critical damage, ito ang pipiliin yung impression. Okay? So, ganon yung rotation ng roles nila, no? Kasi dito sila magkakatalo-talo sa impression nila. Nakadepende, tandaan nyo, lahat ng build nyo connected sa impression nyo. As long as mali yung memory nyo, pero yung let's say for example, as long as hindi nyo binabasa yung impression nyo, hindi nyo mabibuild ng tama yung character nyo. Okay? O yan. So, si Metal Knight naman, iba naman siya sa ibang naka-negative critical damage. Kagaya nito ni Moomin Rider. Let's say for example, ano bang pinakamalakas ni Moomin Rider? SR. Ito yung SR niya. Ito yung passive niya, no? Increase the damage of first skill by 3% and additional 8% if the crit rate is below 80%. So, So, si Moomin Rider and si Metal Knight, same sila, no? The more na mataas yung negative critical rate nila, the more na mataas yung damage ng skill nila. So ito naman kay Moomin Rider, yung skill 1 yung malakas kapag mataas yung critical negative critical rate nyo kay Moomin Rider. Ganon din naman kay Metal Knight. The more sa SSR niya, the more na mataas yung number ng negative critical hit nyo, the more na mataas yung third skill niya. Okay? So, hanap pa tayo ng character na may negative critical damage. Ito, kagaya nito. Ang passive naman nito, SR. Yan, laging SR ang titignan nyo. Kasi yung R and R, mga ano na lang yan, mga kumbaga active skills na lang yan, kayo na bahala mag-build yan. Pag gusto nyo yung critical hit and critical damage, huwag nyo pipiliin yung SR kasi ito yung may passive. Dito kayo maguguluhan ng build, okay? So, ito naman, each negative crit increases the damage of third skill Kendama, termination that consumes 3 stacks of smile energy by 0.6%. So, ayun yung may mga negative critical hit na character. So, pinakita ko sa inyo, no? As long as, kung mapapansin nyo, wag nyong, porque nakita nyo yung negative critical rate, gusto nyo tanggalin yung negative critical rate, lalagyan nyo ng penetration eye, ano pa, may mga critical hit. Hindi ganoon mga idol. Babasahin nyo mabuti yung mga passive nila, no? Pag magbibuild ka ng, tandaan nyo, pag magbibuild ka ng critical hit and then critical damage, huwag kayong pipili ng SSR na impression nila or i-equip nyo yung SR or SSR na impression nila. Lagi nyong babasahin kung ano yung impression nila. Okay? Doon ka magbe-base ng damage nila. Tsaka doon mo i-base yung build mo para tumaas yung power level ng character mo. Okay? Hindi ako skip ng video na to para maintindihan ninyong lahat kung paano mag-build ng tama sa characters nyo, no? Para hindi kayo magaya sa mga ganito. Punta tayo ng team commission, mga butaw build. Papakita ko kayo ng mga butaw build, ha? Pero hindi tayo sasali. Doon, guys. Ito, let's say for example, may mga 5k. Ito, Genos. Ito, sakto to. Ayan, sakto yan. Ito, si Tanda. Yan, si Tanda ang gamit ko, guys. Ayan, kinik tayo, guys, no? Basta yun, guys. So, tandaan nyo,
tandaan nyo, parang ganito si Genos. Ang impression ng Genos ko is SSR, Basic Composure Reduction. So pangalan pa lang, alam nyo na agad, no? So ang bibuild ko sa kanya, amplification, composure reduction. Syempre, composure reduction ang bibuild ko sa kanya. Critical hit pwede, critical damage pwede. Pero since mataas yung amplification ni Genos ko, dahil dito sa arm skill niya, kahit hindi na ako mag-critical hit tsaka mag-critical damage na build. Before kasi, critical hit and critical damage yung binibuild ko kay Genos. Kay Genos kasi wala pa tayong complete na set para sa kanya, no? Pero hindi ko papakita yung stats na ito, guys. Bumuo kayo ng sarili yung build kay Genos nyo kasi napakaraming Genos user. Kung gagayahin yung build ko, lahat tayo pare-pareho na ng build, no? So yun na lang ituturo ko sa inyo, guys. Nakadepende na lang sa inyo yan kung paano nyo lalaruin yung build nyo. And of course, huwag nyo kakalimutang lagi magbasa ng mga skills nila para hindi kayo malito at para hindi masayang yung mga resources nyo sa pag-build ng character nyo. Okay? About sa mga quest guys, hindi ako masyadong nag-post ng ganun, guys, kasi medyo nonsense na sa akin yun. Kumbaga, yung quest kasi kiniklik-click lang dito tapos hinahanap-hanap mo lang. Kumbaga, ang pinopost ko lang dito sa YouTube ko talaga is puro tutorials lang kung paano mag-build at magpalakas ng characters nyo as free to play or pay to win. Okay? So, yun lang, guys. Maraming salamat. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, guys, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe, and mag-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. Dapat